Ito ang tinatawag nilang Cabagno Cave na pinaniniwala ang pagmamayari ng isang engkanto. Misteryoso kung ituring ang kuwebang ito. Yan. Sukatin natin kung ano ang taas nito. Grabe. Sobrang lamig na dito sa ilalim. So bali, engkanto yung may-ari nito. Si Crescencio Cabagno, buhay pa ba yan ngayon? Hindi namin nakikita eh. So itong kuweba ay may lagusang patungo sa dagat. Good morning mga kawaray, panibagong araw, panibagong vlog na naman ang gagawin natin ngayon. So this is our second day na dito sa Bohol kasama yung pamilya ko. Kahapon ay in-explore natin yung Chocolate Hills. Ayan. Nakita po natin kung gaano talaga kaganda ang Bohol. So marami pa tayong hindi napupuntahan. So ngayong araw ay pupuntahan naman natin ang iba't ibang tourist attraction na makikita sa Anda, Bohol. Isa na dito yung Rice Terraces at yung Cabagno Fall Cave. Ayan, na dinarayo ng mga turista. So nagka-interest akong puntahan ito kasi isa rin ito sa mga mayroong mga history. So ngayon, dito po kami nagstay sa bahay ni Ate Budak. Ayan, nandito po yung nanay niya. Hi, Katay. Ayan, sa kaway, mga kapatid niya. Ayan. Bago tayo magpatuloy, ay tour ko muna kayo dito. Tara, let's go. Dito po kami nagstay. Pasok kayo. So dito po kami natulog. May dalawang kwarto. Si Mama. So, dito kami nagluluto. Ayan. Dito kami kumakain. So, bago kami umalis, ay mag-uumagahan muna kami para dire-diretso na yung biyahe. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara! Mula dito sa Mabini, Bohol, kung saan tayo nagstay, ay magta-travel na lang tayo papunta sa Anda ng mahigit 45 minutes lamang. Ayan. So, buti na lang malapit-lapit lang dito yung pupuntahan natin. Yun. Outfit check muna tayo sa kasama ko. Ayan. So, yung nasa likod ay magpapariner hunting yan. Okay ka, si Pobreng Princesa Vlog yan. Papariner hunting daw siya sa Cabagno Fall. So, nandito na tayo sa Anda. Ayun, no? Welcome to Anda. Asa, sir? Layo. So, hanap lang tayo ng mapapag-parkingan. Good morning, sir. Nandito na tayo sa parking area at sa ticketing office ng Cabagno Cave Pool. Yung bayad sa entrance fee ay magkano, sir? 50 per head po. 50 pesos per head. Ayan. Maliligo o kahit hindi. Okay. Same pa rin yung bayad. So, maglalakad lang ba papunta ron? Oo, mga 3 minutes lang yung lakad po. 3 minutes. Tanong ko lang, sir, no? Yes, sir po. Bakit tinawag yung Cabagno? Yung tubig is malangmig, yung sa Bisaya is kabugnaw, bugnaw. Bugnaw. Yung tubig. Kaya yung iba sinasabi, saan ba yung Kabugnaw Cave? Pero dito sa amin, yung tawag talaga is Cabagno. Pero yung iba, kabugnaw daw kasi bugnaw daw yung tubig. So, kumbaga bugnaw, malamig. Diyan kinuha yung pangalan ng cave na yan. Baka dun. Kasi naging Cabagno kasi yung pangalan ng, halimbawa sa Tagalog, yung malamig na tubig is malamig. Pero sa Bisaya is bugnaw. Kaya tinawag lang Kabugnaw dahil malamig yung tubig dun sa pool. Monday at saka Friday, wala silang ligo kasi maintenance nila. Bisita pwede lang. Yon.
So, para sa mga followers ko dyan na nanonood, Monday at saka Friday lang ha. Baka Monday to Friday. Yung January 1, sir, dito sila, si Sara Labate kasama Sara yung Labate. pamilya niya. Si Sara Labate, yung ex-girlfriend ko, hindi kami nagkaabot. Yung plano namin, nauna siya. Just kidding lang, baka magsilo si Richard. Salamat pa mo, sir. Rene po. Rene, siya yung naka-in-charge dito sa ticketing office. So, mula dito sa ticketing office nila, kung saan tayo nag-park, ay maglalakad lang tayo ng maigit 3 minuto lang daw. So, ibig sabihin, malapit lang. Dito sa pinakadulo ng kalsada, matatanaw na natin yung cave. Ayan, tara. Makikita nyo, kami lang yung tao dito ngayon. Walang patao-tao. May nakasulat dito na Save Cabugnaw Falls. Ayan. Dito sa pinakataas ay maraming mga bato. Grabe oh. Sobrang kulay asul. At nakatapat siya dito sa araw. Talagang perfect kombinasyon dito. Nandito nga pala si Kuya, yung caretaker nila dito. Anong pangalan mo, Kuya? Jonelson. Jonelson. Ako nga pala si Melver, Pivra TV. Okay. So yun, itong kuweba, sir, paano ito nabuo? Ganito na ito, sir. Mula pagkabata ko. Yung hagdanan namin sa dati, lubid lang. Sa akyat, lubid. Ayan. Ganito nakalaki yun? Ganito na. Walang nagbago. Wala bang mga puno dito dati na nakatanim? May mga puno to, mga malalaki. Ganyan. Malaki, tapos puno to, tapos nakikita na dati? Nakikita na, pero nakakatakot tingnan kasi ang daming puno. Tapos may mga mga lizard ba, tumatalon ganyan. Dito? Oo. Wala bang mga ahas dyan? Walang ahas dyan sa loob. Oo. Kasi nililis namin ngayon. Safe yun? Safe na. Sino pong may-ari nito, sir? Yung may-ari nito, si Crescencio Cabugnaw. Cabugnaw. So yung pangalan nito ay Cabugnaw. So ibig sabihin? Apelido yan, apelido. Ng ibang tao. Ng ibang tao? Oo. Anong ibig sabihin ng ibang tao? Yung Engkanto? mga yan. Engkanto. So bali, Engkanto yung naging may-ari nito. May-ari nito? Dati. Dati? Si Crescencio Cabugnaw. Buhay pa ba yan ngayon? Iwan ko kasi hindi namin nakikita eh. Tapos yung may barko sila na sinasabing barko dito, malaki na yung puno na yan, malaki. May puno ba sa ilalim? Oo, mataas yan, malaki. Tumatagos? Tawag ng barko, tapos paahon doon sa dagat. So kasi may lagusan kasi ito sa dagat. So itong kuweba ay may lagusan patungo sa dagat. So ibig sabihin, yung barko na nanggagaling doon sa dagat, dumidiretso papunta rito. Dito dadaong sa 12 ng gabi, hating gabi. Hating gabi. So misteryoso pala ang lugar na ito kasi ako din po sa kanila, meron daw ditong dumadaong na barko na nagmumula dun sa Talisay Beach kasi may butas daw sa ilalim nito. May nagsasabi ng mga tao dito na meron daw barko, tapos bilang mawawala ba? May tunog ng barko, tapos biglang nawawala. So ang isap-usapan dito dumadaan sa ilalim. Dito sa ilalim. Hanggang ngayon, wala pa rin bang nakakita ng talagang barko? Wala pa. Talagang isang teorya lang o haka-haka lang yung nagsasabi. Pero may naririnig nila na may barko. May barko talaga. Sa 12 lang. Hating gabi. Grabe, no? May mga isda po tayo na nakikita sa ilalim. May mga panahon ba, sir, na nawawalan ng tubig dito? Hindi ito nawawalan ng tubig. Permanente. So, ibig sabihin nito? Flowing. So, isa sa mga magpapatunay nito, yung source ng tubig na kung ang dagat papunta rito. Bababa din to. So, ibig sabihin, konektado dun sa dagat. Konektado sa dagat. Ayun. So, kumpirmado na. Low tide din dito. Kumpirmado na merong butas dito sa ilalim. So, meron na bang nakapasok sa butas na yun? May pumasok na divers. Yung butas, malaki pag sa una dyan. Pero pagpasok niya, maliit na. Bilang maliit, nagkakaliit ba? Hindi makaano yung tao. Hindi makapasok? Oo. Gaano ba kalawak itong kuweba?
malawak po, sir. Hanggang doon sa puno ng niyog. Hanggang doon sa puno ng niyog. So, pwede pa palang umilalim. At may tambayan doon sa loob. May tambayan, pwede kayo umupo. Dito din sa kabila, meron din. Marami bang pumupunta rito ng mga dayo? Kapag weekend. Kapag weekend. Mga Pilipino, mga Tagalog at saka mga foreigner. Mga foreigner, maraming mga foreigner. Foreigner. Itong Cabagno Cave Pool ay isa sa mga dinadayo ng mga banyaga dahil nga sa ganda at aesthetic nitong formation ng mga rock na makikita natin sa ilalim. Mayroong mga stalactite lang. Stalactite lang, ganyan. Tapos may buhay din, iba doon. Doon sa ilalim. Kasi mamamatay. So yung mga stalactite na natatanaw natin dito ay medyo patay na, no? Sa iba. Pero sa ilalim, may buhay doon. Mga buhay. Ang kagandahan nito kasi kapag nasisikatan ng araw ay kita yung kulay at ilalim ng cave na to. Ayan. So, hindi nga lang tayo maka-experience ngayon maligo kasi Monday, under maintenance ito. Talagang misteryoso kasi pinagkukuhanan daw nila ito ng mga kakao. Ayan, yung mga naririnig na bangka na pumupunta rito, kakao yung kinukuha nila. Pero yung nakikita nyo, mga puno lang. Yan, ganito kahiwaga itong cave pool. Bagamat misteryoso, mahiwaga, ay hindi naman to nakakatakot kasi nga safe dito at saka napakaganda naman talaga ng ambience. Ang sarap maligo, malamig yung tubig, and then talagang mafe-feel mo dito yung napaka-aesthetic na mga formation ng mga stalactite. Ayan. So maraming salamat, sir. Thank you, sir. Okay. Try po natin bumaba dito sa baba. Ayan. Ayan. Sukatin natin kung ano ang taas dito. Grabe, sobrang lamig na dito sa ilalim. Ayan. Wow. Ayan. So, nandito na tayo sa pinakababa. Sobrang lawak pala dito sa ilalim ng kuweba. Ayan. Makikita natin na sobrang lawak. Ayan, no? At kulay asul talaga yung tubig. Tingnan nyo. Yung mga stalactites ay buhay pa. At marami akong nakikitang mga isda. Yung mga lubid na nakatali dito, ito yung mga hawakan ng mga naliligo para meron silang guide papunta rito sa hagdanan. Ayan, kita nyo naman kulay blue, kulay asul. Kala mo mababaw lang pero sobrang lalim pala dito sa ilalim. Ayan, at malamig yung temperatura dito. Kaya tinawag itong kabugnaw. Yun. Siguro dito ko muna ito tatapusin itong video dahil sa next episode nating vlog ay pupuntahan natin yung Kanlumantad Falls at saka yung rice terraces na makikita dito sa Kandihay, doon sa may lungsod daan. Ayan, so isa ito sa mga gusto kong mapuntahan dito sa Bohol. So sa mga nakaraang video natin ay nalibot natin itong Bohol, napunta natin yung Chocolate Hills. Since matagal-tagal tayong mag-i-stay dito, so abangan nyo yung mga episode natin kung saan tayo mapapadpad.
Kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo kalimutang i-like at i-share. At kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga biyahe na gagawin ko.